Pilipinas, bago ako! May prinsipyo na isang kaibigan nyo, kaibigan nyo, kaibigan mo na si Inday Sara! Napapaisip ka rin ba kung magkano nga ba ang tunay na kinita ni Andrew E. noong kasagsagan ng BBM Sara Uniteam campaign? Siguradong mapapasana all ka na lang kapag nalaman mo ang tinatagong yaman ng ating King of Pinoy Rap. Kaya huwag kukurap, tapusin ang video hanggang dulo at silipin natin ang milyon-milyong halaga sa likod ng mga iconic jingles ni Andrew E. Si Andrew E. o Andrew Ford Valentino Espirito ay itinuturing na isa sa mga haligi at King of Pinoy Rap sa Pilipinas. Siya ay kasalukuyan 58 years old na ipinanganak noong July 30, 1967. Bago sumikat bilang rapper, nagtrabaho muna siya bilang DJ sa sikat na club na Euphoria sa Manila. Nakamit niya ang kanyang monster hit noong Disyembre 1990 sa pamamagitan ng kantang Humanap Ka Ng Pangit. Ang kantang ito ang naglunsad sa kanya sa kasikatan dahil sa nakakatawa at kakaibang storytelling rap. Ilan naman sa kanyang mga iconic hits na kanta ay ang Banyo Queen, Sinabmarine, Pink Palaka at marami pang iba. Si Andrew E. ay bumida sa mahigit 30 pelikula na karamihan ay mga slapstick comedy na hango rin sa kanyang mga sikat na kanta. Narito ang ilan sa kanyang pinaka-popular na movies. Ang pelikula niyang Humanap Ka Ng Pangit noong 1971 ay ang kanyang acting debut na hango sa kanyang unang hit song. Sinundan naman ito ng Andrew Ford Medina, Huwag Kang Gamol noong 1971 at naging mitsa ng kanyang pagsikat bilang comedy star. Napanatili ni Andrew E. ang kanyang kasikatan sa loob ng mahigit 3 dekada dahil sa kanyang diskarte sa negosyo at pakikibagay sa bawat henerasyon. Dahil sa kanyang kasikatan, kumita si Andrew E. ng limpak-limpak na salapi, lalo na at pinasok na rin niya ang pagnenegosyo. Bukod sa musika, kilala si Andrew E. sa kanyang mga matatalinong investment sa ari-arian. Balitang mayroon siyang sariling bahay sa Los Angeles, California at iba pang properties sa Pilipinas. Bilang bida sa mahigit 30 pelikula at may-ari ng Dongalo Records, patuloy siyang kumikita mula sa royalties ng kanyang mga kanta at pelikula. Aktibo pa rin siya sa pag-perform sa loob at labas ng bansa tulad ng kanyang major solo concert na Time for Your Mind noong Disyembre 2024. Naging usap-usapan din ang kanyang kita noong kasagsagan ng sa BBM Sara Uniteam. Usap-usapan ang kanyang talent fee o TF. Si Andrew E. ang isa sa mga pangunahing celebrity endorser ng Uniteam BBM Sara at siya rin ang gumawa ng kanilang campaign jingles. Noong Pebrero 2026, ibinunyag ni Congressman Edgar Eris na umano'y nakatanggap si Andrew E. ng 68 milyong piso bilang talent fee para sa kanyang partisipasyon sa kampanya ng alyansa. May napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Bagamat walang opisyal na breakdown, noong 2022, ang mga top celebrity endorsers ay karaniwang nakakakuha ng 10 milyong piso hanggang 100 milyong piso para sa isang package deal na sumasaklaw sa buong panahon ng kampanya. Sa industriya, ang mga tanyag na artista ay maaaring sumingil ng mula 1 milyong piso kada labas o kada akyat sa entablado ng mga political rallies. Ang halagang 68 milyong piso ay isang aligasyon mula sa isang politiko at hindi pa kumpirmado ng kampo ni Andrew E. o ng Commission on Elections, COMELEC, bilang opisyal na bayad. Ayon sa COMELEC, lahat ng celebrity endorsements ay itinuturing na paid maliban kung maiuulat ito bilang isang donation sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Kaya naman, ikaw, sa tingin mo ba sulit ang milyon-milyong talent fee para sa isang king of rap na gaya ni Andrew E? O sadyang ganun lang talaga ang presyo kapag dala mo ang buong masa? I-comment mo ang iyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel.